Muli po, binabati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po sa atin pong mga panauhin at sa atin pong mga dumadalo po na nasa ibaba po, no, sa mga seniors. At ganun din po sa mga atin pong mga tagapanood sa YouTube. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon sa araw po na ito, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po muli ay dumulog sa panalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami. Kayo muli, Panginoong Diyos, ang nagkaloob ng kakayahan at ng pagkakataon na kami makadako dito sa inyong bahay-sambahan, makapaghandog, makapag-alay ng aming mga papuri, mga pagsamba, aming mga awitan. Nawa, lahat ng ito ay umabot, Panginoon, sa inyong trono ng biyaya. At patuloy, Panginoon, na sa inyo namin inihandog ang aming mga sarili sa buong oras ng amin pong gawain. Nawa, lahat ng aming gagawin, kahit hanggang sa mamaya, Panginoon, ay mga bagay lamang na nagbibigay ng kapurihan at ng kaluguran sa inyong pangalan. Ngayon naman ay mangusap kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita, ang inyong mensahe na may kaloob na buhay at gabay ang siyang mangusap sa amin at manguna, Panginoon Diyos, ang inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Alisin niyo ang anumang mga gumugulo sa amin pong isip. Ito man ay panlabas o galing sa aming mismong mga kalooban at wala pong maging hadlang ang kapahayagan ng inyong mensahe sa buong oras ng amin pong gawain. Tumimo ito sa aming mga puso at kalooban at higit sa lahat ay malugod kayo, Panginoon, sa amin pong pagsunod at sa pagsasagawa ng lahat ng mga ito. Sa inyo ang pinakamataas na papuri, sa inyo ang lahat ng kalwalatian at kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang maparangalan sa umagang ito. Lahat ng ito ay sa inyo namin ibinibigay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noon pong nakaraang linggo, napakinggan po natin yun pong mensahe ukol sa isang napakahalagang bagay, ngunit gayon nga po, no, hindi naman po talaga nakikita o nahahawakan. Tinalakay po ang patungkol sa soul or kaluluwa. No? At ano po ba ang ipinapahayag ng salita ng Diyos ukol sa saan ba ito nagmula? Ano po ba ang halaga nito? At kung bakit din minsan o siguro mas mabuting sabihin na madalas nang hindi nila lubos na nauunawaan ay ipinagpapalit ito sa mga bagay na mas mabababa at sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Tayo po ay pinaalalahanan na kilalanin ang tunay na halaga ng ating mga kaluluwa, hindi lamang sa paraan ng sanlibutan o sa paraan kung paano ito inuunawa ng laman, kundi sa paraan kung paano ito ipinahayag ng Diyos sa kanyang katotohanan. Sa pagpapatuloy nga po sa ganoong ideya din po ngayong umagang ito, ang mensahe naman natin ngayon ay mangungusap sa atin siguro sa halaga ng mga detalye sa ating buhay na siguro hindi po nabibigyan ng mariing pansin. Ukol nga po ito sa atin pong buhay din po mismo, no? At siguro pwede din po natin itong tukuyin sa ideya ng kahalagahan din po nito, no? Madalas nating sabihin, madalas nating isipin o maring madalas nating marinig din po na maiksi ang atin pong buhay. Madalas at sobrang dalas na nga po nating narinig ito na para bang wala na po siyang tuwirang ibig sabihin sa atin, no? It's just one of those things na parang obvious naman, hindi ba? Para mong sinabing ang init sa Pilipinas. No, hindi na po yan kailangan pag-usapan pa ng mahaba o ng mahaba pang talakayan dahil alam na po natin itong lahat. Ngunit ganun pa man kung bakit nga ito naging isang kasabihan, bakit ito naging gasgas na salita, ay dahil po sa katotohanan at kahalagahan po ng mensaheng ipinapahiwatig ng bagay po na ito. No? At katunayan, sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon ay maraming mga nangyayari sa atin pong mga sariling buhay na nagpapaalala ng kaiklian ng atin pong pagparito, no? O pananatili dito sa sanlibutang ito.
Siguro para po sa akin, personally, may tatlong bagay po na kapansin-pansin na laging nagpapaalala na maiksi lamang ang buhay nating lahat. Una siguro ay yung bagong taon, no? Pagka dumating po ang dumating ang bagong taon, tayo po ay nagpapalit ng kalendaryo, no? At tayo po ay tumutuon na naman sa isang panibagong simula. Ngunit alam nating umiikot lang naman ito. Hindi naman talaga sa nagsisimula ka dahil hindi mo na nga mababalikan yung nakaraan, no? Pero muli isa itong paalala na ikaw ay umabante na naman po sa panahon po natin sa kasalukuyan, no? Sumunod naman po doon siguro, pag bata ka, gustong-gusto mo, pag matanda ka, ayaw mo nang maalala ay ang atin pong kaarawan. Isang taunang paalala ng iyong pagtanda, no? Ang sarap nung medyo bata ka, ang mura lang po bumili ng kandila eh. Bakit po? Kasi konti lang, no? Pag matanda ka na po, hindi na po dapat dami ng kandila, numero na po ng kandila kasi baka masunog eh. Masunog po yung bahay, no, sa dami po ng kandilang kailangan pong sindihan. At manghuli siguro, ito'y para naman talaga sa lahat, ay sakit, no, o karamdaman, no? Nagpapaalala na kahit gaano kang kalakas, kahit gaano kang kaliksi, kahit gaano kalaki ang iyong katawan, isang simpleng ubo o sipon ay papabagsakin ka, no? Papabagsakin ka nito ng minsan araw kundi man ay linggo, no? Napakasimpleng bagay pero maalala mo na mahina ka lang pala talaga, no? Sa kaiklian ng atin pong buhay, dumarating po ang kaisipan na dapat po nating sulitin, no? At gamitin ng wasto ang oras na meron po tayo. Walang sino man sa kanyang tamang pag-iisip ang siyang magsasabi na, alam mo, naisip ko na gusto kong sayangin ang buhay ko. Gusto kong baliwalain ito, gusto kong itapon ito. Wala naman sa sino mang tao na meron pong kaiusan ng pag-iisip po, hindi naman siguro ito lalabas sa kanyang bibig, no? Lalo pa nga sa atin, tayo, kinikilala natin kung sino ang Diyos, tayo ay tumatayong mga sumasampalataya sa Kanya, no? At naniniwala tayo na ang lahat ng mabubuting bagay na meron sa buhay natin ay galing po sa Kanya. Nais natin na siguraduhin na ang buhay natin ay hindi po mabaliwala, no? At yun din naman po ang pinapahiwatig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita na dapat po ang buhay po natin ay patungo sa isang mahalagang punto, patungo po sa isang mahalagang layunin, no? At yun po ang atin pong tutunghayan sa atin pong mensahe. Ang pamagat nga po natin, nabasa niyo na po, a fleeting but fulfilling life. A fleeting but fulfilling life. Yun po ang atin pong titignan. Una, life is fleeting. Ibig pong sabihin, maiksi lamang ang buhay. Ito ay pansamantala, mabilis lamang itong lumilipas, no? At nababago po ng atin pong edad ang atin pong pananaw. Dahil pagka matanda ka na po, nararamdaman mong ikaw ay mahina, ikaw ay kapos sa maraming bagay, ano man ang iyong ginagawa, no? Habang kapag ka naman ikaw ay kabataan pa, pakiramdam mo ba'y parang walang anumang bagay na makakapigil sa buhay mo, sa layunin mo, sa mga pangarap mo, at sa mga gusto mo pong marating, no? Bagamat edad lamang ang nag-iba, malaki po ang dinadala pong pagbabago ng isip ang dulot po nito. Pero ano pa man po ang atin pong nararamdaman, no? Hindi po natin masabing ito man ay mabuti o masama, no? Ano man ang atin pong nadarama o ang atin pong nararamdaman sa ating kalooban, ito ay isang paalala na paulit-ulit pong pinapahiwatig ng salita ng Diyos. Ilan sa mga talatang tumutukoy po dito, ay atin pong babasahin, katulad ng nakasulat po sa Santiago, Kabanata 4, 14, ang sabi po dito, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sabi naman din po sa Job, Kabanatang 14, talatang 1 hanggang 2,
Ang buhay ng tao ay maikli lamang at puno ng kahirapan. Ang katulad nito ay isang bulaklak na mumukadkad pero agad nalalanta. Katulad din ito ng aninong biglang nawawala. At sabi po sa unang Pedro, Kabanata 1, talatang 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. No? Muli, hindi po ito sikreto, kahit po sa sanlibutan, hindi po ito isang kawindang-windang na bagay para sa marami po sa atin. Pero muli, kailangan po nating unawain pong mabuti, alalahanin po ng lubusan ang aral po na binabanggit ng Biblia. No? If the Bible tells us about something, we should keep in mind na mahalaga ang mga bagay po na ito. But then again, we should also realize na ang kaunawaan ng tao na hiwalay sa Diyos, ang isang taong wala pong kaunawaan sa mga espiritual na bagay, ay maaari pong ang kanyang pagkilos, ang kanyang pagtugon ay naiiba. No? Gaya natin dati, alam naman din po natin siguro ang katotohanan pong ito, na ang buhay ay pansamantala lamang, pero maaaring iba po ang atin pong pagtugon nung nakaraan. No? Meron pong nababago, meron pong naiiba kapag tayo po ay kumikilala na sa katotohanan at katwiran ng atin pong Panginoon. No? Karagdagan po dito ang ilang mga bagay po. Letter A, kumpara sa walang hanggan. No? Ang buhay naman talaga ay maiksi lamang kumpara natin sa mga bagay na walang hanggan. No? When we measure by the standards of eternity, and when we measure by the standards of our eternal God. No? Dahil, yes, we can also say comparatively sa maraming ibang mga bagay, iba't ibang bagay sa buhay at sa mundo, na sa isang banda mahaba din naman ang buhay po ng tao. No? Kung hahayaan mo ang tao na tumanda at umabot sa pinakadulo ng kanyang buhay dito sa daigdig, pwedeng sabihin ng iba na, ay, hindi na rin masama. No? Mahaba na rin po ang buhay natin. No? Pero pagka itinabi ito, no, itinapat ito sa pangwalang hanggan, wala naman talagang tatapat po doon. No? Wala naman po talagang, it's not even close, wala pong contest, no, pag ito po ay pinagdikit. Naunawaan ito ng mga lingkod ng Diyos, maaga pa. Bago pa ang mga makabagong discovery ng siyensya, bago pa ang modernong mga conveniences ng buhay, naunawaan na po ito ng mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Isa na po rito si David. Noon pa man sa panahon ng lumang tipan ay naintindihan na po niya ang bagay na ito. Sabi nga po sa Awit 39, talatang 5, kay ikli ng buhay na ibinigay nyo sa akin. Katumbas lang ng isang saglit para sa inyo. Ito'y parang hangin lamang na dumadaan. No? Eternity not only puts into view the shortness of our life, but also its span. No? Gaano tayong kaliit, ganong para bang pakiramdam natin pagka tayo po'y natauhan at tayo po ay nakita natin ang ating sarili sa tunay nating kalagayan, how insignificant we truly are compared to the vast universe that we are living in. Napakalawak po ng mundo, napakalawak po ng daigdig. At ano ba tayo kumpara sa lahat ng mga ito? Ganon din ang naramdaman ni David sa isang banda. Sabi naman po sa Awit 8:3-4. Kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? No? Marami ang nakakaisip, marami ang nakakapagbulay-bulay sa buhay ni Haring David. Bago pa siya naging hari, siya po ay isang simpleng pastor, nangangalaga sa tupa o sa kawan ng kanyang ama. No? Maraming beses malamang sa kanyang pagbabantay sa mga inaalagaan po niyang hayop ay nasa wilderness po siya,
Nasa nature po siya at umaga man, tanghali hanggang gabi ay nandun po siya, no? Nang natingala siya, nang tinititigan niya ang gabi, no? Napakaganda, kita mo ang buwan, kita mo ang mga bituin. Looking at the magnificence of the creation of our God, you see yourself as something very tiny. Napakaliit. Not just in the literal size, but also the scope. No? Ano ba tayo? Ano bang buhay natin? No? Ano ba ang meron sa atin? Lalo pa nga idinugtong ng kanyang saloobin, ang usaping ito, ang puntong ito sa kanyang pagharap sa Panginoon. No? Look at how our own world is dwarfed by almost everything else around it. We're not even the biggest in our own solar system. No? Napakaliit lamang po natin kumpara sa lahat ng ibang mga bagay na nilikha ng Diyos. The heavenly bodies declare the glory, the majesty, and the creative intelligence of the Lord as creator of all. No? A vast creation that came into existence just by the speech of God. No? Ito ang Diyos na atin pong kinikilala. Ito ang Diyos na atin pong sinasamba. At ito din ang Diyos na na nilalabanan, tinatanggihan at nagre-rebelde kung kanino nagre-rebelde ang karamihan ng mga tao sa ating mundo sa kasalukuyan. No? Eternity is a concept we can technically understand but cannot fully comprehend dahil wala pong anumang bagay sa mundo natin sa kasalukuyan ay tunay na walang hanggan. At least nothing physical from this world. No? Nothing, even the earth beneath our feet, even the rocks, the foundations, nothing is permanent or eternal. Only the things that cannot be seen are eternal. Only the things of God. No? Kaya't huminto ka sa isang tabi, sa isang saglit, at pag-isipan mo ang iyong sarili, ang iyong buhay. Nasaan ka na ngayon? Ano na ang nagawa mo sa kasalukuyan? No? Kapag tayo po ay napupuno, kapag tayo po ay napapalagay na sa atin pong mga marami nang nagawa, marami nang narating, marami nang naranasan, pinapaalala po ng walang hanggan kung gaano lamang po tayong kaliit, gaano po tayong kahina, gaano po tayong kapansamantala. Everything, even our life, is temporary. No? Compared to the eternity, to the eternal God that we worship. No? Sumunod naman din po dito, ay hindi na po nakapagtataka, letter B, in the context of death. Ano man tayo, sino man tayo, ano man ang atin pong nagawa o gagawin pa, lahat ng ito ay, ang dulo po nito ay katapusan sa atin pong kamatayan. Sabi po sa awit 39, talatang 6 naman po, o kaya'y parang anino na nawawala. Abala siya sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Nagtitipon siya ng kayamanan, ngunit kapag siya'y namatay, hindi na niya alam kung sino ang makikinabang. No? People struggle, fight, and scheme all of their lives, but one day, they will surely die. The bodies return to dust. No? Alam nating lahat ang kamatayan ang ang pinakamatinding equalizer, at least, na kinikilala ng halos lahat ng mga tao. Doesn't matter who you are, what you have done, what are your circumstances, whether you are rich or poor, healthy or sick, one day you will face death. You will die. And everything that you are, everything that you have done comes to an end. Sabi po sa Ecclesiastes 12 verse 7, kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. No? Many people are aware of this truth. Naiintindihan naman natin, marami sa atin ang katotohanan ito.
Pero marami din po ang nagbubulag-bulagan o siguro nagtatago sa likuran ng kaisipan na bata pa naman ako. Bata pa naman ako, mahaba pa naman ang aking pong buhay. No? So doon sila nagtatago or doon nila dinadaya ang kanilang sarili. But because of this uncertainty, hindi nga natin kasi sigurado kahit ang sarili po nating kalagayan, no? We don't really even know if that is true. Bata ka pa, marami pong bata pa namatay na. Marami pong namatay na habang sila'y malakas. When they were on the top of their life, the top of the game, no? Death came for them. No? There are many uncertainties in life, but certainly all of us will die. No? Ang hindi lamang natin alam ay kung kailan, saan, at paano. No? Pero sure tayong mamamatay tayong lahat. May ibang kamatayan na kagilagilalas po talaga. Kakaiba ang kalagayan o mga pangyayari. Meron namang mga kamatayan na napaka-ordinaryo, napakababaw, pwede nating sabihin napakawalang kabuluhan. No? We do not know, and that in itself teaches us an important lesson about life. No? Mahalaga ang ating pong buhay dahil limitado lang ang buhay na meron po tayo. No? Sa mundo, marami ang obsessed sa kanilang iiwan kapag sila ay namatay na po. No? Gustong-gusto nilang pag-usapan yung kanilang legacy, yung kanilang iiwan sa mundo o sa ibang mga tao. Marami sa kanila gusto ang kanilang mga pangalan at mga ginawa ay gawing immortal sa tatak, sa bakal o sa bato. No? Gusto nila o lagi silang na-obsess sa ideya na ano kayang sasabihin ng mga tao kapag wala na ako. Ngayon, bilang paglilinaw, sa tingin ko napakahalaga naman ng kaisipan o ng usapin patungkol po dito. At certainly, bilang mga mananampalataya, dapat kung meron man tayong iiwan sa pag-alis natin sa mundong ito, ay dapat mag-iwan na lang tayo ng mabuti, hindi po masama. That certainly I can agree with. No? But hindi lamang po mabuti sa pananaw ng mundo, mabuti sa pananaw natin, pero dapat mabuti sa pamantayan po ng atin pong Panginoon. Pero sa isang banda, ito po ang katotohanan. Ang katotohanan ay pag namatay ka, wala ka nang pakialam doon. Ikaw mismo na namatay, wala ka na pong pakialam doon. You will never know. And you won't ever care about that again. No? We will no longer be concerned with the matters of this earth the moment you die. Sabi po sa 1 Timothy 6, verse 7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito, and that is literal. Realidad po yun. Walang kahit ano, kahit alaala tayo, no, pagka tayo po ay namatay. I would rather have a good reputation, a good standing when I die, but really it will not even affect me anymore. No? Because one thing you should be concerned with is not whether people are fond of you or hate you. That's not important when you die. Mahalaga ay anong sasabihin ng Diyos sa iyo kapag humarap ka na sa Kanya. Dahil ang kamatayan sa katawang lupa ay ang pagharap sa kahatulan ng atin pong Panginoon. Alam natin ang nakasulat sa Ecclesiastes, Kabanata 12, 14, sabi po, talatang 13 hanggang 14. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sa paghatahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Death certainly is the end of our physical life on earth, but again, as we have heard even last week, ang kamatayan po ay not necessarily hindi po
kung tutuusin pagtatapos ng lahat ng bagay, kundi transition lamang. No? Pagtatapos ito ng katawang lupa natin, pero patungo po tayo sa mga bagay na hindi na po nahahawakan, hindi na po napapakiramdaman, hindi na po dito nakabahagi sa mundong ito. At ang unang-unang gagawin sa atin ay hahatulan po tayo. So kung ganoon, ano ang dapat po nating gawin? Letter C, bilangin natin ang ating mga araw. No? Bilangin natin habang narito pa tayo, habang kaya pa nating bilangin sila. Sabi po sa atin pong morning devotion, verse 4 ng chapter 39, Panginoon, ipabatid niyo po sa akin kung kailan ang aking katapusan at kung ilan ang nalalabing mga araw. Ipaalala ninyong ang buhay ko ay pansamantala lamang. No? Ngayon, again, the wording might sound literal, no? Na para bang tinatanong ni David or nire-request ni David na literal na, Panginoon, paalam mo sa akin ganong katagal pa buhay ko. No? Bigyan mo sa akin yung numero, yung bilang para malaman ko at mapagplanuhan ko na. Ganon po yung tunog ng talata, lalo na po sa Tagalog. Pero again, considering this is poetry, this is a song. Aklat ng mga awit po ito. No? Mas mainam pong tignan po natin ito bilang isang pahayag o isang request na turuan nyo ako. Yun ang sinasabi po ni David. Turuan ninyo akong pahalagahan ng buhay ko sa ganitong paraan. Turuan nyo akong isiping mabuti ang aking kalalagayan. No? Because maybe we can, and maybe some have already tried to request the same thing of God. Lord, paano ba ako mamamatay? Kailan ba ako mamamatay? Anong araw, anong oras, anong petsa? And I believe that many would really want that. Marami po sa atin, Given the option, mas marami po sa atin ang gugustuhin yon kaysa yung hindi natin alam. Diba? Given that option, mapaplano mo ang buhay mo, no? At kahit habang bata pa ako, nung bata pa ako, lagi kong naririnig yung halimbawang iyan, na marami sigurong mga tao ay, paplanuhin na nila yung buhay nila sa paraang hindi naman talaga kalugod-lugod sa Panginoon. Kung alam mong mamamatay ka sa taong 2035, meron ka pang kulang-kulang 10 taon bago ka mamatay. No? Siguro, yung 8 taon doon, gagawin mo ng lahat ng gusto mong gawin. Thinking as how the secular world thinks. No? And then, second to the last year, you would get all of your affairs in order. No? Bili ka na ng funeral plan, bili ka na ng kabaong, bili ka na ng uupahan sa sementeryo at iba pa. And maybe the last year, you would give yourself to God. No, eto na, malapit na akong mamatay. Pwede na ako mag-church. Pwede ko nang basahin ang Biblia at salita ng Diyos. And that was the running joke kahit nung bata po ako, Kung bakit nga hindi po binigay ng Diyos sa atin ang ating oras at araw ng kamatayan, at ganun din, yun din po, related po doon, hindi din niya binigay sa atin yung oras at araw ng kanyang muling pagbabalik. Kasi po natin alam mo po yun, gagawin po nating laro No? Hindi po natin ito papahalagahan sa paraang kalugod-lugod sa Diyos, kundi gagawin natin ang lahat ng makakaya po natin para makuha yung gusto natin. And that is one of the points here. Hindi po natin yan malalaman kahit kailan. Again, nabanggit ko na po kanina yung uncertainty ng buhay. Wala ka pong kasiguraduhan sa anumang bagay sa buhay po natin. No? So kung ganon, dapat mamuhay ka. Dapat kumilos ka. Dapat unawain mo ang kalagayan mo sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, na ito ay mahalaga, ito ay espesyal. At sa isang banda, bagamat parang masakit sa pandinig, bilangin mo ang bawat araw na parabang ito ay huling araw mo na. Then every day becomes important. Not just the last day, not just the last few days or the last few months or years that you have, but you will make way for every day that you live.
No? Sabi po sa awit 139, verse 16, nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat niyo bago pa man mangyari. Ako hindi ko alam. Ikaw hindi mo alam. Tayo hindi po natin alam. Sa sarili man natin o sa kapwa po natin, hindi po natin alam ang haba, ang lawak, ang layo na itatakbo ng atin pong buhay. Pero alam po yan ng Diyos. Actually, nakatakda na po yan. Hindi mo lang alam. Hindi ko lang po alam. Again, I always remind that I look at life not as a timer running up. No? Hindi po siya stopwatch. No? Pag ang stopwatch po, ang simula po niyan ay 0-0. Diba? At pag pinindot mo po yung go or yung start, it will start counting up. 1 second, 2 second, 3 second, 1 minute, hanggang tuloy, hanggang kung saan yung limitasyon ng gadget na iyon. Marami ang akala nila ganun ang buhay. Or ganun nila tinatanaw ang buhay nila, parang bilang ng oras o ng minuto na umaabante lang araw-araw. I look at life and see it for what it truly is. It's a countdown timer. Countdown timer, ano pong kaibahan niya? Bago ka po magsimula, kailangan mo pong iset yung oras. At pag in-start mo po, it will start to count down from your set time. No? Mabisa sa lahat po ng may isinasalang, sa lahat ng may niluluto, sa lahat ng may iniintay na oras na matapos. Life is like that, but then again, the only difference or difficulty is you don't know the number. Hindi mo alam anong numero yung nakaset nung pinindot yung orasan. Pero araw-araw, oras-oras, minuto, kada segundo ay pabawas ng pabawas yung buhay mo. Hanggang isang araw, dumating ito sa 0 and patay ka na. Hindi mo alam, hindi ko alam. Alam ng Diyos ang oras po natin. Nakatakda na po ang mga bagay na ito. Numbering our days means being thoroughly aware of our short life and living a life that is informed, well-discerning, and wise in every way. Sabi po sa awit 90 verse 12, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Yan po yung kanyang sinasabi sa 39 verse 4. No? Karunungan na hindi galing sa mundo, hindi galing sa ating laman, karunungang mula sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at dinadala tayo sa mga tuwid na landas ng buhay. No? Marami sa mundo kapag hinarap ang katotohanan ito ng kaiklian ng buhay, they would rather choose to live in abandon. No? Kung mamamatay lang din naman tayo, di enjoy na natin, di ba? Hindi ba yun ang pinakamaganda? No? Ganun din naman, naintindihan nilang maiksi ang buhay, pero ang sasabihin nila, gawin mo na lang lahat ng gusto mo, huwag kang magpapigil kahit kanino. No? Ayokong mamatay nang meron akong mga pinagsisisihan. No? But they do not see the result of their actions. They do not realize that they are not following their own advice. No? Living a life without any regrets, hindi lang po yun nakatuon ang pansin sa pangkasalukuyang buhay, kundi sa buhay na walang hanggan. No? Gaya ng nasa sulat, they eat and drink and they are merry, but they do not consider their life. No? Sabi po sa pagtatapos ng isang talinhaga sa aklat ng Lucas 12, 19 hanggang 21 ang sabi po, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Diba? Hindi lamang po pag-iipon ng yaman ang maaari nating makuha na ibig sabihin po nito, kundi ang pamumuhay ng wala pong katuturan. No?
Again, the idea of being overcome by leisure, by pleasure, by all of the good things in life, in the world, but forgetting that you will have to stand before the Lord one day. No? Muli, para po sa mga mananampalataya, dapat ito ay naiiba. Sa biyaya, sa habag, sa kagandahang loob ng Diyos, ang mga mata natin ay nabuksan na sa Kanyang katotohanan at kung ano ang pinakamahalaga sa atin pong buhay. No? Ang buhay ng Kristiyano, hindi naman po ibig sabihin wala pong anumang pleasure or enjoyment diyan. Pinagkakaloob ng Diyos ang napakaraming biyaya, napakaraming mga pleasure sa atin pong buhay, pero lagi pong nakasalig sa Kanyang pinakamabuting layunin. Ang mga bagay na ito ay dapat nagpapalapit sa atin sa Kanya, hindi dapat naglalayo sa atin. No? Para tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya at hindi sa ating mga sarili. No? Tayo dapat ay matutong maging panatag, maging kontento sa kung ano ang ipinagkakaloob ng Ama sa atin. Sabi po sa 2 Korinto 9:8, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. No? Meron pong biyaya, meron pong kasiyahan, meron pong kasapatan, meron pong kagalakan sa piling ng Panginoon. Hindi naman po puros kalungkutan at lumbay ang buhay po natin. Ano? Hindi po yun, malayo po yun sa katotohanan. Pero hindi po sa pamantayan ng mundo, kundi sa pamantayan po ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong po, binibilang po ba natin ang ating mga araw sa nararapat na paraan? O baka naman hinahayaan na lang natin para bang lumipas ang mga oras at panahon sa atin pong buhay? No? Maaring nararamdaman natin o pakiramdam ba natin na ang haba-haba pa ng buhay natin at ang dami pa nating mga gagawin, pinaplano, mga pangarap at mga layunin. Pero ang realidad ng kaikli ng buhay ang siyang dapat gumising sa atin at paalalahanan tayo sa lahat ng ating ginagawa. Bawat taon, bawat buwan, bawat araw ay isang napakalaking kaloob galing po sa atin pong Panginoon. Huwag dapat tayong mamuhay ng wala pong katuturan. Huwag nating sayangin ang napakahalaga nating oras na para bang wala lang. No? Huwag tayong lipasan ng mga araw na walang nangyari. No? Mamuhay tayo ng may katalinuhan at ng may gabay ng Espiritu ng atin pong Panginoon. No? Kaya doon naman po tayo tutungo sa pangalawa nating punto. A fulfilling life is one that is lived for the Lord. No? Our life may be fleeting, but it can still be fulfilling. No? Hindi muli sa paraan ng ating katawang lupa o ng laman, kundi para po sa atin pong Diyos, na siyang lumikha sa atin, nagligtas sa atin, tumubos sa atin, at nagkaloob sa atin ng buhay sa kasalukuyan at buhay sa walang hanggan. No? Marami ang ayaw talakayin ang atin pong tema. No? Marami po tinatrato itong mga bagay na hindi po dapat pinag-uusapan o pinag-uusapan lamang sa ilang mga senaryo o mga pagkakataon na hindi po dapat pangkaraniwan. No? It is not a good conversation topic. No? Papasok ka po sa isang usapin, diyan pala kayo, no? Pag-usapan nga natin ng kamatayan. No? Lalayuan ka po ng mga tao. No? Pero kahit na iwasan ito ng iwasan ng marami, hindi po mababago ang kahalagahan nito sa atin pong buhay. No? Tandaan, at lagi po nating pinapaalala na ang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi po nila gustong mamatay na. No? Hindi po yun ang turo at aral na pinapahayag ng salita ng Diyos. Pero hinaharap po ng bawat mananampalataya ang katotohanan patungkol sa kanilang buhay at sa kanilang kamatayan. Walang sino man ang gustong mamatay bago ang kanilang takdang panahon. Pero ang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi po natatakot dito. Bakit? Dahil ang katotohanan ay ipinahayag na sa salita ng Diyos
na nagbibigay ng ng kaaliwan, nagbibigay po ng kalakasan kahit sa harap ng kamatayan. Para sa mananampalataya, ang kamatayan ay hindi nga pagtatapos, kundi isa lamang pong pagpapalit. No? Bakit kakatakutan ng mananampalataya ang kamatayan kung ito ay dinaig na ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus? Who would be fearful of death? Because Jesus has already conquered it. Sabi po sa Revelations 1:17-18, nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako pero masdan mo, buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. So for the Christian, life or death makes no difference or at least no big difference for them. Ang Diyos ay Diyos parehas ng buhay at ng kamatayan. No? Ang buhay na kasaya-saya, ang buhay na may halaga ay ang buhay na ipinapamuhay para sa Kanya na lumikha sa atin at tumubos sa atin. Pinababanal tayo at binibigay sa atin ang lahat ng mabubuting bagay. Sabi po sa Roma 14:8, kung tayo ay nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo ay namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Yun po dapat ang atin pong maging pananaw. Muli, hindi sa gusto mong mamatay na, hindi po ganon ang kaisipan ng isang mananampalataya, pero hindi mo rin ito kinakatakutan. No? Hindi mo to tinatakasan o iniiwasan dahil tanggap mo sa sarili mo ang katotohanan. No? Habang may buhay ka, ito'y para sa Panginoon, at kung mamatay ka man, ito man ay sa Diyos pa rin. No? Para makamtan natin ang ganitong kalagayan at kaisipan, ilang mga bagay po. Letter A, we should put all hope in our Lord. No? Sa Kanya natin ilagak ang lahat ng bagay, ang lahat ng ating pag-asa, ang lahat ng ating pagtitiwala, ang lahat ng ating mga pangarap, mga mithiin sa buhay, ibigay natin, ilagak natin sa atin pong Panginoon. Sabi po sa Awit 39 verse 7, at ngayon, Panginoon, ano pa ang aasahan ko? Kayo lang ang tanging pag-asa ko. No? The longer you go on in this life, the more you will realize there is nothing in this world that is worthy of all of our trust and all of our hope. No? Wala po talaga. Paano ang pamilya at mga kaibigan? Ang mga mapagmahal na relasyon ay kaloob galing sa Diyos. But certainly, they can be taken away or they can be broken. No? How about money and possessions? Mas madali. No? Nakita natin kung ganong pansamantala lamang talaga ang mga bagay na ito. At kung gaano hindi po maaasahan ang stability ng buhay sa mundong ito. No? Para po siyang nasa gilid ng bangin, na para bang isang ihip lang ng hangin ay malalaglag na po siya. No? Pamahalaan at politiko, magaling lang sa mga pangako, magaling lang sa mga usap-usapin, pero wala namang pong napapala, wala namang pong katuturan para sa mga simpleng mamamayan. No? Ganong karaming beses pa ba tayo kailangan malungkot, masaktan, madisappoint, at maguluhan sa mga pansamantalang mga bagay na ito? Sa kabila ng mga kasawian, di pa rin po ba natin nakikita ang katotohanan? Saan po ba nakalagak ang iyong pag-asa? Ano ba ang tinitingala mo? Ano ba ang minimithi mo sa mga hinaharap mong mga panahon? Saan mo natatagpuan ang seguridad ng iyong buhay? Ano ang pag-asa mo sa kasalukuyan? Sa material bang mga bagay, sa kasarapan ng sanlibutan, kailangan po nating huminto. Kailangan po nating huminga. Kailangan po nating alalahanin ang katotohanan ng Kanyang salita. Dahil nakikita po natin kung paano kahit ang mga
mananampalataya ay kaya pong kaya pong dalhin o madala ng panawagan ng sanlibutan ito, no? At lagi po yan tatawag sa atin. Lagi po yang manghihikayat sa atin pong mga sa atin pong mga pandama at pakiramdam. Para tayo po ay makalaban o makatanggi sa mga bagay na ito. Huwag mong tignan o huwag mong ituring na masama lamang ang mga bagay na ito. Pwede mo naman pong gawin yon, tignan na ang mga bagay na ito sa kung ano talaga sila, pero kulang po kasi yun eh. Kukulangin ka po. No? Kasi kahit anong pagkukumbinsi na gawin mo sa sarili mo na, pangit yan, ay hindi maganda yan, ay hindi mabuti yan, sa oras ng kahinaan, sa oras ng pagkalito, sa oras ng pagkabigo, maaaring kahit ang mga bagay na walang kabuluhan ay bigyan mo ng halaga. No? There will come a time na tutupi at tutupi ka dahil hindi po sapat ang iyong ginagawa. Gusto mo pong tunay na tanggihan ang mga bagay sa sanlibutan, mga bagay ukol sa laman, tignan mo ang Panginoon. Pahalagahan mo ang Diyos. Ituring mo ang iyong relasyon sa Diyos na pinakamahalaga higit sa lahat. Dahil kung tayo ay nakatingin sa ningning at liwanag at kadakilaan ng atin pong Panginoon, nawawala po ang atin pong pagtanaw sa lahat ng ibang bagay. It's a matter of focus. No? Di po ba? And focus sa maraming beses sa atin pong, kahit po sa atin pong ordinaryong mga karanasan, focus can alter our perception of life and of the world. Di ba? Ano po yung atin pong shared na karanasan? Lahat po ng tao naranasan na po ito. No? When you are enjoying something, ano pong madalas nangyayari po sa oras? Sabi ng marami, para bang ito'y lumilipad. No? What felt like 5 minutes was already 2 hours. Parang feeling ko, saglit pa lang tayo nandito, pero ang tagal na pala, 2 oras na pala. But kapag ka nandun ka po nakaharap sa isang bagay na hindi mo naman talaga gusto o hindi ka naman talaga nananabik, ano pong nararanasan po natin? Di ba kabaliktaran? Yung 5 minuto, akala mo 2 oras. No? Kinamumuhian ko po yan, lalo na nung nag-aaral po ako. Hindi naman po sikreto po sa inyo, hindi po ako mabuting mag-aaral nung mas bata po ako. Hindi po ako mabuting estudyante. Pero nakatitig po ako sa oras. Natitig ako sa orasan, parang hindi umaabante. Parang ang dami ng sinasabi nitong teacher ko sa harapan, parang walang nangyayari. So bakit? Gumagana ba yung orasan ko? Diba? But time in reality doesn't change. Hindi man siya nagbago talaga. It's just our focus, our perception of it. When we look unto Jesus, kapag ka nakatitig tayo sa atin pong Panginoon na tagapagligtas, isinasa puso natin ang kanyang kalooban, mahihirapan pong makasingit ang anumang ibang bagay kasi sa atin pong pananaw, sa atin pong paningin. Diba? And again, ganun din po, diba? Pag focus na focus ka sa isang bagay, ni yung kaharap mo, ni yung kausap mo po, hindi mo po marinig, hindi mo po makita. Minsan kailangan ka pong ganyanin sa muka para lang paalala na, hoy, may kaharap ka. When you're so focused on something, you cease to recognize everything else. Kung pipilitin mong hintuin, pipilitin mong pigilin lamang ang mga masasamang bagay, pero wala ka namang ibang gagawin, pinipigilan mo lang. Wala kang ibang inaatupag, wala kang ibang binibigyang pansin. Inevitably, you will fail. You will go back. No. Saan tayo nakatingin? Where do our hopes lie? No?
When the Lord becomes your delight and the object of all of your love, the things of the world fade away by comparison. No. We should not be pursuing pleasure in the world. We should be pursuing pleasure with our God. Kung ano yung pinakamabuti, kaaya-aya at maganda para po sa atin pong Panginoon. Sabi po sa awit 145:18-20, kayo'y malapit sa lahat ng tapat na tumatawag sa inyo. Ibinibigay niyo ang nais ng mga taong may takot sa inyo. Pinapakinggan niyo ang kanilang mga daing at inililigtas niyo sila. Binabantayan niyo ang mga umiibig sa inyo, ngunit ang masasama ay lilipulin ninyo. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Hindi po siya nagbibitaw ng mga pangakong walang halaga. Lahat ng kanyang sinabi ay kanyang ginawa. Lahat ng kanyang sinabing gagawin ay gagawin po niya talaga. Makakaasa tayo sa Panginoon. No? Sumunod po dito, letter B, we should live in the holiness of our God. No? Ngayon, hindi naman po tayo maaaring makalapit po sa Diyos o manatiling malapit sa Diyos kung ang pamumuhay natin ay magpapatuloy sa mga buhay at mga bagay na taliwas naman sa Kanya at sa Kanyang kalooban. No? Tiyak naman na inabot tayo ng Diyos at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang bunga ng kapatawaran at katubusan sa ating buhay, ang bunga po nito ay isang bagong buhay, isang pagnanasa para bigyang kaluguran ang Panginoon, ang pagsunod sa Kanyang mga utos. No? Ang Kanyang kapatawaran, inisaayos ang atin pong sirang relasyon sa Kanya. At ang kabanalan ngayon ay bunga o resulta ng atin pong tamang relasyon sa Diyos. No? Ang kabanalan ay hindi po isang kabigatan. Ito po ay ang kaayusan ng buhay ng tao. It is getting right with God. No? It is not something extra that we need to do. It is who we are now that we have been redeemed. Tandaan din naman na ang kabanalan ay higit sa panlabas na ating anyo, kundi kalagayan ng kalooban po natin. No? Nakikita sa kilos at ating mga gawa. Ganon din ang naging pagnanasa ni David. Sabi sa mga naunang bahagi ng awit 39, 1-3, sinabi ko sa aking sarili, ang ugali ko'y aking babantayan. Ang magkasala sa pananalita'y aking iiwasan. Bubusalan ko ang aking mga labi kapag nasa piling ng masasamang tao. Kaya tumahimik ako at walang anumang sinabi kahit mabuti, ngunit lalong nadagdagan ang sakit ng aking kalooban. Ako'y tunay na nabahala at sa kakaisip ko'y lalo akong naguguluhan. No? Sabi naman po sa talatang 8, iligtas niyo ako sa lahat kong kasalanan at huwag niyong hayaang pagtawanan ako ng mga hangal. Maraming naging karanasan si Haring David, mga akyat at baba sa kanyang buhay kasama ang Panginoon. At ang buhay niya ay nagsisilbing paalala sa atin pong lahat. Paalala at isang mabuting leksyon. The man after God's own heart was still enticed by temptation. Katawa-tawa nga po, hindi ko alam kung tamang term o mas mabuting term, katakataka o katawa-tawa, bahala na po kayo kung ano mas gusto po ninyo. No? When was David tempted? Kailan, meaning, saang dako ng kanyang buhay siya natukso? When you think about it, kung ilalagay natin sa isang pangkaraniwan o practical na usapin, sa tingin natin, saan ba mas vulnerable, saan ba mas maapektuhan si David sa kalagayan ng kanyang buhay? David, he was a simple shepherd boy. A simple man. Hindi po siya hari. Wala po siyang kaharian. Wala po siyang mga kawal na handang mamatay. Alang-alang sa kanya. Simple ang buhay. May mga problema, may mga kahirapan, pero
Hindi po doon dumating yung tukso sa panahon po na iyon. Katakataka, bakit? Kasi yung kabaliktaran ang nangyari. When David was at his strongest, was at his prime, kung kailan siya ay hari na maraming, bawal nga po yun, pero technically, maraming mga asawa, pwede pa mga kabit, no? Maraming ari-arian siya ang nagahari. Sa buong Israel, dun pa umatake yung tukso. Sa isang banda, it doesn't really make sense. Sa isang banda, yun yung lesson. Hindi po laging umaatake ang tukso kala natin ang tukso pag walang-wala ka na. Pag hirap ka na, pag kapit ka na sa patalim. Not necessarily. Pwede naman po. And again, obvious nga na dun po tumarating ang matinding tukso para po sa marami. David was tempted when he had it all. Di ba? Ano yung isang kasabihan natin sa Tagalog? Nasa'yo na ang lahat. Nung time na yon, pero dun pa rin siya natukso. Weird, hindi po ba? Nakapagtataka kung tutuusin. No? This man who had everything was still enticed by temptation, and ultimately he sinned against the Lord. Itinala ang kanyang kahihiyan sa kasulatan para makita ng lahat, para maging babala sa atin, para huwag pong mahulog sa parehas na patibong ng kaaway, parehas na mga pagdadahilan na ginawa po niya. Sabi din po ni Santiago, sabi po niya sa Kabanatang 4, Talatang 4, alalahanin po natin, sabi niya, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. So it's a choice. If you want to draw near to God continually in your life, you have to choose to be holy because God, our God, is holy. You have to give way to the things of God and not of the flesh, not of the world. No? Kailangan mong piliin ang mga bagay na ito. Hindi po ito darating ng wala pong pagkukusa. Na para bang kahit hindi mo iniisip, darating na lamang. Hindi po, pipiliin mo ang mga bagay na ito. Piliin mong aralin ang kanyang salita. Piliin mong manalangin kahit na wala kang oras o kahit pagod ka na. Piliin mong dumalo at sumama sa pagtitipon ng mga hinirang. Imbes na unahin mo ang ibang mga bagay na maaaring mahalaga din naman sa buhay mo. We always have a choice in this matter, and holiness is a choice. You must choose to be holy. Alam po natin ang nakasulat sa 1 Pedro, Kabanata 1, 14 hanggang 15. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. No? At panghuli po dito, letter C, to have a fulfilling life is to submit to His perfect will all of the time. Always po. No? Submitting to His perfect will always. Sabi po sa Hebrews 13:20-21, ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo igawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Pinapahayag ng salita ng Diyos ang kalooban ng Diyos sa atin. Maybe not the complete, the whole image or picture of God's will, but enough for us to be able to live according to His plan and according to His purpose. No? Binigay niya yung lahat ng kailangan natin at least. No? At least yung kailangan natin, nandyan na po.
pinahayag na po sa atin ito ng atin pong Panginoon. No? Sino dapat tayo at ano ang dapat nating ginagawa? Bahagi ito ng buong buhay po natin, apektado ang lahat ng aspeto nito. Sa ating mga relasyon, sa ating mga trabaho, mga gawain, sa ating mga pamilya, sa ating mga ari-arian, kahit sa ating mga ambisyon, mga plano at lahat pa ng iba, apektado po ito lahat sa ilalim ng pamamahala at kalooban ng Panginoon. Pinapahayag sa atin ng Diyos kung paano dapat tayo mamuhay kahit sa araw-araw. No? Marami na pong nakaranas. It is not the submission part that is technically hard. No? Pagdating sa usapin pong ito. Hindi naman po mahirap mag-submit . No? Ang mahirap po, at ito yung kailangan pong asikasuhin ng marami po sa atin, it is the consistency. Balik po natin yung title, yung letter C kanina. No? Hindi po yung submitting yung mahirap. It is the last word. It is the always. Kasi madaling mag-submit kung sang-ayon yung gagawin mo sa gusto mo. Madali lang po yun . Diba? Madali pong mag-submit kung convenient sa'yo yung pagsasubmit sa oras na ito o sa panahon na kinakailangan ito. But submission is not just for convenience, not just for a time, not just for specific instances. It is to be done at all times. No? Always, sa lahat ng oras. Consistency po ang kailangan po natin pagdating sa bagay na ito. No? Kaya nagkakaroon po ng maling kaisipan, nagkakaroon po ng maling kalooban, no? Pagdating po sa submission. Kasi akala ng marami, okay na yung paminsan-minsan. No? Nakakasunod naman ako majority . Okay na siguro yun. No? Lamang naman kasi yung positive cases sa negative. Hindi po dapat ganun mag-isip ang mananampalataya. Striving for holiness, striving for submission, lahat po yan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon po, ang dapat natin pong sinisikap. No? This is the reason why many still suffer under the hand of our God. Hindi sa anumang ibang dahilan, kundi dahil sa pagdidisiplina ng atin pong Panginoon. Dahil kapag tayo'y natagpuan, gumagawa ng mga bagay na hindi naman dapat nating ginagawa, kumikilos ang Diyos para ituwid po tayo dahil tayo'y kanyang mga anak. The goal of discipline is correction. It leads us back to the right path. No? Discipline comes as is needed, but let me remind everyone, and we all know that discipline is never enjoyable for the meantime. Hindi po masaya pag tinutuwid ka po. No? Lalo na, at ito po ang matindi, lalo na kung pwede mo naman palang iwasan yung disiplina. No? Naramdaman din ni David ang parehas po na aspeto po nito. Sabi po sa verses 10 to 13 ng 39, huwag niyo na akong parusahan. Ako'y parang mamamatay na sa dulot niyong kahirapan. Dinidisiplina niyo ang tao kapag siya ay nagkakasala. Katulad ng anay, inuubos niyo rin ang kanilang mga pinahahalagahan. Tunay na ang buhay ng tao ay pansamantala lamang. Panginoon, dinggin niyo ang dalangin ko. Pakinggan niyo ang paghingi ko ng tulong sa inyo. Huwag niyo sanang baliwalain ang aking mga pag-iyak. Dahil dito sa mundo, ako'y dayuhan lamang, gaya ng aking mga ninuno sa mundo ay lilisan. Huwag na kayong magalit sa akin upang ako'y maging masaya bago ako mamatay. No? Gaya din ng nangyari po kay Prophet Jonah. No? Ito na lang ang atin pong isa-isip, and alam ko lahat tayo dumaan na to sa atin pong kaisipan po. Minsan binabanggit din ito, nababanggit din po ito ng maraming mga magulang sa kanilang mga pasaway na anak. No? At ano po yun? Ito po yung kasabihan.
Kung sa dulo naman ay susunod ka din pala, bakit mo pa pinahirapan yung sarili mo? Kung sa dulo ng ito, susunod ka rin naman pala, why bother? Why bother yourself with these sufferings, mga paghihirap na pwede naman pong iwasan? No? Again, marami po sa suffering natin avoidable. Meron pang mga unavoidable na wala talaga, hindi mo talaga maiiwasan kahit anong gawin natin. Pero marami din naman doon, kung titignan nating mabuti, marami dito mga aray, mga arugoy natin na kung hindi ko lang ginawa yon, kung ito lang yung naging desisyon ko, kung ito lang ang naging pasya ko, kung ito lang ang ginawa ko, hindi na sana ako nahirapan. Hindi na sana ako, nakaranas ng kasawiang ganito. So that's the reminder. No? Why burden ourselves with unnecessary pain, with unnecessary suffering, kung sa dulo naman ng lahat ng ito'y susunod din naman pala tayo. Dahil ang sumunod sa Diyos ay mabuti, kaaya-aya at masaya. Nagagalak ang anak ng Diyos na sumunod sa Kanyang Panginoon. Ang dapat nating gawin ay magpakumbaba at sumunod sa ating Panginoon sa lahat ng oras. Para po sa ating pagtatapos, gusto ko pong pagbulay-bulay natin ang ilang mga tanong. Ano kaya kung ngayon na ang huling araw mo sa mundong ito? Anong gagawin mo? Ano kayang nabago sa mga ginawa mo na? Again, ayaw nating mamatay pa. But ultimately, that is not up to us. Kapag naunawaan po natin ang kaiklian ng atin pong buhay, kung ano ang mga pinakamahalaga ang siyang nangingibabaw ng gusto. Everything else fades away. Bilang mga mananampalataya, dapat nating i-enjoy ang buhay po natin sa ilalim ng pamamahala ng atin pong Panginoong Hesukristo. Hindi tayo nabubuhay para lamang sa layaw o sa kasarapan, nabubuhay tayo para sa Diyos at sa Kanyang kapurihan. Kaya't dapat ang buhay natin ay dapat din pong mabantayan at lagi pong nakalagak sa katotohanan ng Kanyang kalooban. Isa pa pong tanong, anong ginagawa mong paglilingkod para sa Diyos sa kasalukuyan? Sa tingin mo ba ang paglilingkod sa Diyos ay kapaki-pakinabang at isang bagay na mabuti? Kung ganon, ano ang hinihintay mo? Sana lahat tayo ay mag-alab ang puso sa isang pagnanasa na maging kagamit-gamit para po sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Dahil alalahanin mo, pagtapos nito, pagtapos ng mensahe, pagtapos ng gawain, pagpasok ng isang panibagong linggo, sa susunod na linggo, your life is still ticking down. Pabawas ng pabawas ang oras ng buhay mo at huwag mong kaliligtaan o kalilimutan na maikli lamang ang ating panahon dito. Gusto ko pong basahin bilang paalala ang mga matatalinong mga salita ng matalino at marunong na tao sa Aklat ng Mangangaral 12, 1-7. Sabi po niya dito, talatang 1. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang ikaw ay bata pa at bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong, hindi ako masaya sa aking buhay. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at mga bituin na parang natatakpan ng makakapal na ulap. Darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin at lalabo na ng tuluyan ang iyong paningin. Ang tenga mo hindi na halos makarinig kahit ang ingay ng gilingan o huni ng mga ibon o mga awitin ay hindi na marinig. Matatakot kang umakyat sa matataas na lugar o lumakad sa lansangan ng nag-iisa.
Puputi na ang iyong buhok, hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. Kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka, habang hindi pa nalalagot ang kadenang pilak at hindi pa nababasag ang gintong lalagyan o hindi pa nalalagot ang tali ng timba sa balon at nasisira ang kalo nito. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Alalahanin po nating mabuti ang mga paalalang ito habang wala pa tayo doon sa panahong iyon. No? Habang wala pa. Kasi ano pong kwenta, ano pong bisa kung alalahanin mo ang mga bagay na to sa panahong wala ka naman ng kakayahang gumawa ng kahit ano. Kaya ang sabi ng mga ngaral, alalahanin mo habang bata ka pa, habang malakas ka pa, habang may kakayahan ka pa. No? Maikli lamang ang buhay, pansamantala ito, pero maaari tayong magkaroon ng buhay na kasiyasiya, buhay na fulfilling kung atin pong gagawin ang kalooban ng Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Purihin po natin ang Panginoon. Naanyahan ko na po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magtapos sa panalangin. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa paalala na hatid ng inyong mensahe at mga salita. Nakita namin ang halaga ng buhay at ang kaiklian po nito. Napakabilis lamang at ito'y tunay na pansamantala. Pero sa kabila nito, binibigyan niyo kami ng lakas, ng karunungan at ng kakayahan para po magamit ang buhay na ito para sa mga bagay na nakalulugod sa inyo. Huwag naming sayangin ang buhay na meron kami. Huwag naming sayangin ang oras na meron pa sa aming buhay. Gamitin namin ito ng gusto, gamitin namin ito para po sa inyong kapurihan. Tulungan niyo kami, Panginoon, unawain ang mga bagay na ito at huwag naming mabilis na makalimutan o makaligtaan. Nung minsan, dahil po sa kabisihan sa mundo, ay nakakalimutan namin o amin pong nakaliligtaan ang mga bagay na mas mahalaga. Patuloy na paalalahanan niyo kami, gamitin niyo ang mga salitang aming napakinggan upang gabayan kami sa lahat ng pagkakataon. At sa amin pong mga buhay, anuman ang amin pong ginagawa, lahat ng ito ay maghatid ng kapurihan at karangalan sa inyo. Gabayan niyo kami, Panginoon, sa mga nalalabi pa naming mga gawain, kahit po sa aming fellowship, kayo po ang maitanyag at mapapurihan. Maraming salamat, Panginoon, at sa inyo ang pinakamataas na papuri at lahat ng kalwalatian sa umagang ito. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating kapayapaan at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.